Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito ang Israel. Tatapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Ano pat ang kanilang karamdaman? Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Parang mga tupang walang pastol, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, nakita raw niya yung mga tao at nahabag siya dahil yung mga tao daw mistulang lito at lupaypay. Lito at lupaypay. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Yung nasa paligid ninyo, sila ba ay mukhang lito o lupaypay, lanta na? Ay, meron tayong solusyon dyan. Sabihin nyo po sa kanila, God bless you. Ngingiti yan at sisigla. Sabihin nyo po, nasa likod ninyo, God bless you. O di po ba ngumiti? Nakakasigla? Ayan, ano? Kung ngayon kaya pupunta ang Panginoon, kung sakali pupunta ang Panginoon sa lugar natin, sa bayan natin, at makikita ng Panginoong Jesus sa Nazareno ang mga Pilipino, masasabi pa natin na kapareho ang mapapansin o maobserbahan ng Panginoon. Lito at lupaypay ang mga Pilipino. Ano po sa tingin ninyo? Lito at lupaypay. Hindi malayo dahil parang nakalilito naman talaga po. Maraming pagkalito, confusion ang nangyayari sa buhay natin ngayon. Nakakalito kung sino ba nagsasabi ng totoo. Sino ba ang karapat-dapat? Sino ba ang may integridad? Sino ba ang tapat sa kanilang mga salita? Sino ba talaga ang may tunay at dalisay na ngahangarin para sa bayan? Nakakalito, parang lahat sila ang gagaling. Parang lahat sila may alam. Di po ba? Nakakalito talaga. Nakakalupaypay pa. Pag sinabing lupaypay, lantang-lanta ka na. Parang halaman, no? Lanta. Lupaypay ka na. Pagod ka na. Ay talaga namang hindi natin masisisi dahil minsan kahit anong sikap mo, parang ang hirap abutin. No?
nakapanghihina ng kalooban, nakapanghihina ng pag-asa, na kahit ikaw, abot-abot ang pagsusumikap mo, ginagapang mo na nga lahat, 2 trabaho, overtime, pero parang laging kapos pa rin. Nakakapanlupaypay. Minsan nakakapanghinayang. Hindi matatapatan nung bunga yung ginawa mo na pagtatrabaho. Nakakapanghina, nakakalupaypay. No? Tama po? Yun ang obserbasyon ng Panginoon. Nung makita niya yung maraming tao, ano ginawa ng Panginoon? At tingin ninyo, sa Ebanghelyo, hinarap ba niya lahat ng mga tao at isa-isa niyang sinolve ang problema? Total, siya naman ang anak ng Diyos. Nakabubuhay siya ng patay, nakakagaling siya ng mga may sakit, nakakagawa siya ng mga himala. Ginawa ba ng Panginoon, tangan-tangan ng kanyang kapangyarihan, tinulungan niya ang isa-isa yung mga tao na nakikita niya, na napakarami, litong-lito at lupaypay. Yung ba ang ginawa ng Panginoon? Ay, hindi. Hindi. Ano sabi ng Panginoon? Ano ginawa niya nung makita yon? Ang sabi niya, dumalangin kayo sa may-ari ng anihin na magpadala pa siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magpadala pa ng iba pang manggagawa para tugunan ang pagiging lito at lupaypay ng mga tao. Tignan niyo po kaya niyang gawin yon. Kaya niyang gawin. Nakapagpapakain nga siya ng 4,000, 5,000, sumosobra pa nga Kaya niya. Pero hindi Ang sabi niya, magpadala pa, dumalangin kayo para mayroong pang dumating na iba. Sinasabi ng Panginoon ang isang bagay sa atin na kailangan tayong kumilos o gumawa. Bagamat kaya ng Diyos, pero hinahanap ng Diyos, hinihintay ng Diyos na tayo makilahok, makiisa sa kanyang gawain ng paghihilom, pagpapalakas, at pagbibigay ng pag-asa sa tao sa mundo. Hindi niya sinolo, hindi siya Lone Ranger. Gusto niya kasama tayo. Minsan po kasi, inaasa na lang natin, hayaan mo sila, matatalino naman sila. Hayaan mo. Hinahayaan na lang natin kung sino yung mga nasa katungkulan. Pagkatapos, wala na tayong gagawin. Ilang beses na po nating naranasan yan. Iba't ibang uring presidente ng Pilipinas na ang ating natunghayan. May matalino, may militar, may relihiyosa. Di po ba? Merong bida, may economists. Lahat yata ng presidente, nagkaroon na tayo Mula sa matalino, sa relihiyosa, meron na. Pero, tingnan ninyo, naabot na ba natin yung ating inaasahang pangarap? Kapos. Di po ba? Parang kapos. Bakit? Bakit? Ang sakit natin mga Pilipino, ayaw nating makiisa. Ayaw nating makiambag. Hindi po natin, nakalulungkot man po at pagpaumanhin po ninyo, hindi natin ginagawa yung papel natin. Kung ang Panginoong Hesus nanawagan ng kasama para tugunan ang pangailangan ng mga lito at lupaypay na tao, ang isang taong presidente pa ba ang hindi mangangailangan sa bayan na makiisa, makisangkot at umambag para sa isang makatarungan, maayos, mapayapa na lipunan? Hindi kasi po pwede na lagi na lang tayong nanonood.
inaasa na lang natin, kailangan may gawin tayo. Father, ano magagawa ko? Ako'y pangkaraniwang mamamayan lang, patay tayo dyan. Pag yan ang lagi nating nagiging dahilan, sino ba naman ako? Patay tayo dyan. Sa ating sariling pamamaraan, mula sa maliit hanggang sa malaking pamamaraan, pwede po tayong makiisa sa gawain na ito, umambag, tumulong para sa isang mas maayos, makatarungan at mapayapang lipunan. Alam niyo po kung ano ang ating excuse lagi. Makinig po tayo. Ang excuse lagi natin, wala naman akong ginagawang masama, okay na yun. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako nandadaya, hindi rin ako ng lolo ko, hindi rin ako nagnanakaw. Ang excuse natin, wala naman tayong ginagawang masama. Pero tandaan niyo po ito. Pakitandaan po ito, Maliligtas po tayo hindi dahil wala tayong ginawang masama. Maliligtas tayo dahil may ginawa tayong mabuti. Ulitin ko po. Kung inaakala po natin na tayo maliligtas dahil wala tayong ginagawa masama, mali po yung ating paniniwala. Ang kaligtasan po natin nakasalalay din sa awa ng Diyos at sa kabutihan na ginagawa natin. Pinakain mo ba yung gutom? Pinainom mo ba yung nauuhaw? Binisita mo ba yung nakapiit, yung may karamdaman? Diba? May ginagawang mabuti. Hindi sapat na umiiwas tayo sa paggawa ng masama. Hindi po sapat yon. Ang kailangan po, gumawa tayo ng mabuti. Sumama tayo sa pangkat ng Panginoong Hesus na tutugon doon sa pagkalito at pagiging lupaypay ng mundo.